our online Bible study. Today is Thursday, October 28, 2021. Kumusta po kayong lahat? Good evening po sa lahat. Okay, while we are waiting for some viewers, gusto ko pong batiin yung mga magdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Belated happy birthday to my brother, Engineer Ginny Norberto. Happy birthday, Noy! And doon po sa kanyang uniko iho, si Architect John Norberto. Nag-birthday po siya last September, I think, September 30. And then, next month, magbe-birthday naman po si Sister Elisha. Happy birthday, Eli! 18 years old ka na. And then, November 14, si Elisha. And then, November 16, may unika iha, Hana Abigail narito. Advance happy birthday. Okay, 19 years old na ang anak namin. Okay, last time we have studied about suffering. Why Christians suffer? Okay, may tanong po rito. How and when a Christian endures suffering? Paano ba nakakapagtiis o napagtitiisan o natatagalan ng isang Kristiyano ang mga pagsubok? Ang sabi po sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po sa Tagalog, kasi po sa English, yung pong pagsubok, ang term na ginamit ay temptation. Dito po sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po rito, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa naranasan ng iba. Okay, tapat ang Diyos at hindi niya ipinapahintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makakaya. At kapag tayo po ay nandun na sa pagsubok, ang Panginoon pa rin po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at ng paraan upang ang mga pagsubok na ito ay ating mapagtagumpayan. And then, another question. Ang Diyos ba ang nagbibigay ng temptation? Kasi po sa English, ang ginamit doon sa pagsubok ay temptation. Ang sabi po ng Biblia, James 1:13, hindi po nanunukso ang Diyos. Amen? Ang sabi po sa James 1:13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. So, wag po nating sabihin, ang sabi ng Biblia, wag nating sabihin na tinutukso tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi natutukso ng masama at hindi rin siya nanunukso ng kahit sino mang tao. Okay? Yan po ay nasa James 1:13. At ang mga tanong pong ito, marahil tanong din po ng iba sa atin. Okay po? Yun po yung lesson natin last week. Okay? Ang lesson po natin last week, why do Christians suffer? Okay, meron na po ba tayong mga manonood? Ilan na po ang ating mga viewers? Okay, good evening mga viewers. Okay, so ang ating pong topic ngayon ay bago. Ang ating pong topic ay sanctification. Ano po ba ang sanctification? Okay, bago po tayo magsimula ng ating lesson for today, let us pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa muling pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po Diyos, Holy Spirit, we acknowledge you that you are our great teacher. Banal na Espiritu, ikaw po ang aming tagapagturo at anumang gawa ng kaaway
Anumang kasinungalingan at pandaraya ni Satanas ay walang bahagi sa gawain ito in the name of Jesus. And Lord, I declare, Panginoon, ay dinideklara ko, O Diyos, ang katagumpayan ng gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay. Our topic for tonight is about sanctification. Sanctification comes from the word sanctify. And it has something to do with saints. Okay. Sino po ba ang mga saints? Ang mga saints po ay yung pong mga binanal ng Diyos, yung pong nakakilala sa Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Hindi po yung mga patay. Although meron pong mga saints sa Old Testament na mga patay na po sila. So sa Panginoon po, ang mga saints, ito po yung mga taong nakakilala sa Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ito po yung mga binanal ng Panginoon. In other words, saints are believers in Christ. Okay. Now, the sanctification is a part of the doctrine of salvation. Kasi po, pag pinag-aralan natin ang doctrine of salvation, ito po ay malawak. Ito po ay, sako po nito ay regeneration, justification, adoption, glorification, faith, repentance, forgiveness. Okay, kasama po doon yung sanctification. Ano po ba ang sanctification? The biblical meaning of sanctification is to be set apart. In Tagalog, sanctification, ibig sabihin, ito po ay ibinukod. Ibinukod nino? Ibinukod ng Panginoon. At saan niya ibinukod? At ibinukod niya para kanino? Okay. Believers have been set apart by God for the Lord to use as He desires. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya po, ito po ay ibinukod ng Diyos para sa Panginoon upang sila po, tayo po ay magamit ng Diyos sa ayon sa Kanyang kalooban. Hindi po yung kalooban natin. In other words, sanctification, ang ibig sabihin po ay ibinukod po tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen? Psalms 4 verse 3. Are you still there? Hello po sa mga nanonood. Good evening po. Psalms 4 verse 3. Know that the Lord has set apart His faithful servant for Himself. The Lord has set apart His servant for Himself. Ayon po sa awit 4 verse 3. Okay, bago po tayo magpatuloy, I would like to acknowledge yung pong mga nanonood ng replay. Thank you po sa magaganda nyong messages, sa magaganda nyong comments. Salamat po at sa mga nanonood po ng live, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong magkaroon ng reactions, comments, and you can share. Okay. Believers are set apart by God, for God, from sin, unto a holy life. Okay, I'll repeat. Believers are set apart by God, for God, from sin, unto a holy life. Sa Tagalog po, ang mga mananampalataya ay ibinukod ng Diyos para sa Kanya at ibinukod ng Diyos mula sa kasalanan at ibinukod po tayo ng Diyos mula sa kasalanan upang tayo po ay magkaroon ng buhay na banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Okay. Hebrews 12:14. Hebrews 12:14. Ang sabi po rito, make every effort to live in peace with everyone, to be holy. Without holiness,
no one will see the Lord. We say that believers are set apart unto a holy life. Sa Hebrews 12:14, ang sabi rito, pagsikapan nating mamuhay ng mapayapa sa bawat isa ng may kabanalan. And then, ang sabi po, ipagpatuloy natin ang basa, without holiness, no one will see the Lord. Kung walang kabanalan, hindi po natin makikita ang Diyos. Okay? Because believers are called, are set apart, are sanctified unto a holy life. 2 Timothy 2:21, ang sabi po rito, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. In other words, we are chosen, we were set apart for special purpose, made holy to be useful to the master. Sino po ba ang ating master? Ang ating Panginoon. Tayo po ibinukod ng Panginoon sa isang espesyal na layunin, okay, para po tayo ay magamit at maihanda po tayo sa mga mabubuting gawa. Ang mabuting gawa pong tinutukoy dito, ito po yung resulta ng ating pagkaligtas. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Kasi naligtas po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ligtas po tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At subalit ang kaligtasan pong ito ay mayroong resulta o may produkto po ito po yung mabubuting gawa. So, ang mabuting gawa, uulitin po natin, ito po yung resulta ng ating pagkaligtas. That's why God set us apart unto a holy life. Para po tayo magamit ng Diyos. We were set apart by God, for God, set apart from sin. Tayo po ay ibinukod ng Diyos, inalis po tayo doon sa kasalanan. At tayo po ay binukod ng Diyos para maranasan po natin ang buhay na banal at kalugod-lugod sa Kanya. So sanctification, the essence of sanctification is the same as holiness. Holiness. Ang sanctification po sa Tagalog na Biblia ay tinatawag na banal o kabanalan. Okay? Pagpapakabanal. Sanctification shows the fruit of a justified life. Ang sanctification ay nagpapakita po ito ng bunga ng isang buhay na pinawalang sala. Okay. Justification means you are declared righteous. When God declared you as righteous, meron po itong bunga. Meron po itong bungang mabuting gawa. Okay? And sanctification shows the fruit of a justified life. Ibig sabihin, pinawalang sala ka ng Panginoon, God declared you as righteous, meron po itong mabuting resulta, which is our good works. Okay? Nung ikaw po ay nakakilala sa Panginoon, nagbunga po ito ng maganda. Alangan namang, nakakilala ka sa Panginoon, dati kang lasenggo, dati kang naninigarilyo, dati kang mangangalan niya, nung nakakilala ka sa Panginoon, ganun pa rin ba ang buhay mo? Dapat hindi na. Okay? Dati kang adik, nung nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka na adik, binago ka na ng Diyos. Okay? May magandang patotoo. At ang kasunod po nito ay mga mabubuting gawa. Okay? Next.
Isang halimbawa, nangangalunya ka, nung nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka na nangangalunya, naging tapat ka na sa asawa mo. And then, dati kang magnanakaw, nung nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka na magnanakaw ngayon. Binago ka na ng Panginoon. You have now a sanctified life. Pinalaya ka na ng Diyos doon sa kasalanan. Doon sa buhay mong dating madilim. Dinala ka na ng Diyos sa buhay na maliwanag kay Kristo Jesus. 1 Peter 3:15 to 16. Ang sabi po sa 1 Peter 3:15-16, but sanctify Christ as Lord in your heart. I'll repeat. But sanctify Christ as Lord in your hearts. Okay, italaga natin ayon sa Tagalog, italaga natin si Kristo sa ating mga puso. Always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Ang ibig sabihin po nito, kailangan sa ating buhay, italaga po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso. Okay? At lagi po tayong nakahanda na magpaliwanag sa mga tanong ng ibang tao patungkol doon sa buhay na nasa sayo, yung pag-asang nasa iyo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan nakaredy kang magpaliwanag o magbahagi ng katotohanan patungkol kay Kristo at doon sa mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Doon sa mga pagbabagong naganap. Pero gagawin mo ito ng very gentle o may kababaan ng loob at may paggalang. Okay? Gagawin hindi yung nagpapatotoo ka na parang may kasamang hambog o pagyayabang. Okay? Yung para bang you are boasting. Okay? Do not be proud. Okay? Ang Panginoon, galit po siya. He opposes the proud and He exalts the humble spirit. Okay? So, kapag tayo napapatotoo kung anong ginawa sa atin ng Panginoon, we must make it gently. Okay? And reverence. Okay? Sanctification, it is the work of the Holy Spirit. The basic meaning of sanctification is separation or set apart. Saan po tayo inihiwalay ng Diyos? Saan niya po tayo inihiwalay? Separation from evil. 2 Chronicles 29 verse 5, 15, and 18. Okay. Saan niya po tayo inihiwalay? We were separated from evil. And then number 2, separation unto God. Tayo po ay inihiwalay ng Diyos para sa Kanya. Okay? Inihiwalay tayo sa kasalanan at inihiwalay niya po tayo para sa Kanya. To be used by Him. Okay? Para tayo po ay magamit ng Panginoon. Leviticus 27 verse 16. In Psalms 4 verse 3, I'll repeat, nabanggit ko na po ito sa kanina. Know that the Lord has set apart His faithful servant. Okay. The Lord has set apart His faithful servant. Inihiwalay ng Diyos yung mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya for Himself, para sa Kanya. Amen. Kaya, nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, tayo po ay naging kamanggagawa ng Diyos sa Kanyang ubasan. Bakit po tayo nakakilala sa Panginoon? Because God's plan is for us to be used by Him for His own glory. Okay. Sanctification, it is the will of God for the believers. We are sanctified. Nung tayo po ay na-born again, we were regenerated, we were justified, and we were sanctified.
Tayo po'y itinalaga ng Diyos sa Kanya. And we were adopted, we were regenerated, we were justified, we were adopted, and we are sanctified. Pag sinabi po nating regeneration, our nature is changed. Changed life, o yung tinatawag po nating born again. That is regeneration. Justification, our standing is changed. We were declared righteous by God. Ang justification po ay hindi po pardon. Okay? Ano po bang pardon? Kapag ang isang tao nagkasala, ibinilanggo, and then, ang isang presidente ay nagbibigay ng absolute pardon. Ibig sabihin, absolute na pagpapatawad o kasi nagkasala siya. But justification is different. Justification as far as salvation is concerned is declaring a sinner righteous. Ibig sabihin, dinideklara ka ng Diyos na parang hindi ka nagkasala. Why? Because somebody has paid your sin already, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pag sinabi naman po natin adoption, sa Tagalog ito po ay inampon. Our position in Christ is changed. We were adopted as sons and heirs, co-heirs with Christ according to the promise. Okay, that is adoption. When we say sanctification, na kung saan ito po yung ating pinag-aaralan, our character is changed. Kasi pag sinabi pong sanctification, from the word sanctify, sa Tagalog, ito po'y pinabanal or pinababanal ng Diyos. Okay? So, sanctification, our character is changed. I'll repeat. Regeneration, our nature is changed. Yung ating kalikasan ay nabago. Dati tayo makasalanan, ngayon hindi na po tayo makasalanan. Ang tingin sa atin ng Diyos, we are righteous in His sight. We were justified, our standing is changed. We are now declared as righteous, or the sinner declared righteous. Okay? And then adoption, our position is changed. We are adopted as sons and co-heirs with Christ according to the promise. And sanctification, our character is changed. That's why we were set apart. Tayo po ay inihiwalay ng Panginoon. Okay? And ito bang sanctifying ministry na ito? Ano ba ito? Instant? Or ito po ba ay progressive? Mamaya po pag-aralan natin. Ang glorification naman po, which is a part of the doctrine of salvation, ito po yung at the coming of Christ. Our corruptible body will be changed into incorruptible. And then yung faith na pag-aaralan na po natin, yung repentance, yung forgiveness. Saka ang repentance and forgiveness, yun po ay napag-aaralan na po ng maraming mga Kristiyano sa kanilang church. Pero doon po para po doon sa mga bago, na ngayon lang po nakakarinig ng salita ng Diyos. Later on, we will study repentance and forgiveness. Okay, so sanctification shows the fruit of a justified life. Ibig sabihin, pinapakita po, when you are sanctified, ito po ay pinapakita yung bunga, yung resulta ng pagpapawalang sala sa iyo ng Panginoon. And sanctification, it is the work of the Holy Spirit. And it is the will of God for the believer to be sanctified. It is the will of God for the believer to be sanctified. 1 Thessalonians 4 verse 3 and 4. It is God's will that you should be sanctified.
In Tagalog, pinababanal. Pinabanal. Kasi past tense na. Kalooban po ito ng Diyos. That you should avoid sexual immorality, verse 4, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Ibig sabihin po ng verse na ito ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 and 4, ang kalooban ng Diyos ay maging banal ang kanyang mga anak, at ating pong i-avoid o hindi na po tayo involved sa anumang sexual immorality, at tayo dapat matuto how to control ourselves, our body, in a way that is holy and honorable. In other words, being sanctified by God, hindi po tayo nakikipamatok sa takbo ng mundong ito. Okay. Next, sanctification and holiness. Ang sanctification po at kabanalan are the same in essence. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Sanctification. Bakit po tayo inihiwalay o inihiwalay ng Diyos sa kasalanan? We were sanctified because God wants us to have a holy life. Okay? Who is who is the author of sanctification? The author of sanctification is the triune God. Okay? Triune God is singular because we believe in one God in three distinct personality. Pero hindi po tatlo ang Diyos natin. We believe in one God, the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit. So the author of sanctification by God the Father. 1 Thessalonians 5:23 and 24. Okay? Yung author nga of sanctification, God the Father. Excuse me. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. Okay, may the God of peace sanctify you through and through. Pag sinabi po natin through and through sa Tagalog, lubos-lubusan, na tayo'y pinababanal ng ating Ama sa langit. May your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay, so first, the author of sanctification is God the Father. 1 Thessalonians 5:23 and 24. Number 2, by God the Son. Ephesians 5:26. Ito po ay sa NASB. Ang sabi po rito, so that He might sanctify her. Ang ginamit po doon ay her. So, ang her, ito po ay feminine. Ang tinutukoy po doon ay ang church. Having cleansed her, ang ginamit po ng NASB ay her again, which is the church, by the washing of water with the word. I repeat, so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Okay. Tayo po ay pinababanal ng ating Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, at tayo'y nililinis sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sino po yun? Yung her, H-E-R. Yun po ay church. Ang gender po na ginagamit doon, as far as church is concerned, is feminine. Why? Because the church is the bride of Christ. Pagdating po ng Panginoon, ang Panginoong Hesus po pagkakasalan niya ang kanyang bride, which is the church.
Hindi po ito kasal na katulad ng sa lupa. Hindi po ito earthly wedding. This is heavenly and spiritual wedding. Na kung saan ang church ay ikakasal sa Panginoong Hesus spiritually. We will be with the Lord. Okay? Forever and ever. Ang metaphor po noon ay yung kasal dito sa lupa between husband and wife. Metaphor lang po yun. Okay? Na kung saan ito po ay foreshadow of the coming kasal. Okay, the wedding of the Lamb. Marriage supper of the Lamb. Ikakasal po ang church kay Jesus Christ spiritually. Spiritually, hindi po physically. Divinely and spiritually. That's why the church is considered feminine. So, ginamit po yung her. Pag mababasa niyo po sa inyong mga Biblia. Okay? So, sino pang author ng sanctification? God the Father and God the Son, Ephesians 5:26. And number 3, God the Holy Spirit, 2 Thessalonians 2:13. But we should always give thanks to God for you, brethren beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. Okay? Through sanctification by the Spirit and faith in the truth. Okay, we were sanctified by the Father, by God the Son, and by God the Holy Spirit. 2 Thessalonians 2:13. Okay. I repeat, by God, 1 Thessalonians 5:23-24, by the Son, Ephesians chapter 5 verse 26, by God the Holy Spirit, 2 Thessalonians 2:13. Okay. Di po ba tayo natutuwa nung nakakilala po tayo sa Panginoon? Tinanggap natin siya as Lord and personal Savior. Tayo po ay kanyang pinawalang sala. Okay, and we were declared righteous, and we were adopted as sons. Okay, and co-heirs with Christ according to the promise. And now God is sanctifying us. Pinababanal po tayo ng Diyos. Banal na po ba tayo? Perfecto na po ba tayo? No. Tayo po ay pinababanal ng Diyos every day. We are not yet perfect, but we have a perfect God. Okay. Now, how are we sanctified? Paano po tayo pinababanal? At sa anong paraan tayo pinababanal ng Diyos? Number 1, by the Word of God. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. John 17 verse 17, ang sabi po rito, sanctify them in the truth, your word is truth. Ito po yung bahagi ng panalangin ni Jesus Christ sa John 17. Ang sabi ng Panginoon, pagkabanilin mo sila sa katotohanan. Ang kasalita ng Diyos ay katotohanan. Sanctify them in the truth, your word is truth. To be sanctified, para po tayo ay laging pinababanal pinababanal po tayo ng Diyos. To be sanctified is spend much time with the Word of God. Kailangan lagi po tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. It is the Word of God that reveals sin. Kasi pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nire-reveal po nito kung anong bahagi ng katawan natin o anong maging sa isip natin kung saan po tayo nagkakamali. Nire-reveal niya po kung saan po tayo nagkamali. We are not yet perfect. But through the Word of God, tayo po ay kanyang nililinis, tayo po ay kanyang sinasanctify,
Kanya po tayong pinababanal because the Word of God is Jesus Christ Himself. And the Word became flesh and dwelt among us. Amen? By the Word of God, we are being sanctified. John 17 verse 17. Number 2. By blood. Hebrews 13:12. Hebrews 13:12, number 2, by blood. Therefore, Jesus also, that He might sanctify the people through His own blood, suffered outside the gate. The Word of God reveals sin. The blood cleanses it away. Okay? Yung salita ng Diyos, nire-reveal niya kung ano mga pagkukulang natin sa Panginoon because we are not yet perfect. And the blood of Jesus, ito po ay naglilinis sa atin and it result to sanctification. In other words, sanctification is we are being set apart to be holy through and through. Tayo po ay pinababanal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. John 17 verse 17, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Hebrews 13:12. Number 3, by chastisement. Ano po bang chastisement? Hebrews chapter 12 verse 10 and 11. Babasahin ko po sa Tagalog. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Dito po sa Hebrews chapter 12 verse 10 and 11, kinukumpara po dito yung ating amang dito sa lupa, yung ating mga magulang dito sa lupa. Na ang ating mga magulang dito sa lupa, tayo po ay dinidisiplina para sa ating ikabubuti. Okay? Gayon din naman, ang Panginoon tayo ay dinidisiplina sa ikabubuti natin upang tayo ay maging banal katulad niya. So may disiplina pong ginagawa sa atin ang Panginoon and this is for our own good. Okay? Minsan ang disiplina po ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok ng buhay. Amen? Dinidisiplina niya po tayo upang tayo po ay matuto at patuloy po nating maranasan ang buhay na binago ayon sa kalooban ng Panginoon. Verse 11 sa Hebrews chapter 12, 10 and 11 po ito. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi po ng Biblia, kapag tayo po'y dinidisiplina, hindi po ito masaya. Ito po'y tayo nalulungkot, nakakaranas po tayong paghihinagpis, hindi po tayo natutuwa, bagos naghihinagpis. Pero ang sabi po ng Biblia, pagkatapos nating maranasan, ang bunga nito ay kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Kaya po tayo nakakaranas ng chastisement. We are not yet perfect. There are times may mga nagagawa po tayong hindi kalooban ng Diyos. There are times nakakaranas po tayo ng ano pong nararanasan natin, mga consequences ng buhay doon sa mga bagay na ginagawa natin hindi kalooban ng Diyos. Okay? Pero yun po ay bahagi ng ating paglago bilang Kristiyano. Okay? Kailangan po kasi tayo'y lumalago. Amen? Kasi ang gusto ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay masumpungan niyang blameless, walang kapintasan, walang bahid dungis. Sa ating pong pagbabagong buhay, hindi po ito biglaan. Minsan naman instant dun sa ibang bahagi. Pero yung pong araw-araw nating pamumuhay, ito po ay, this is progressive. Okay? And then, number 4, by yielding to God.
yung pagsunod po natin sa Panginoon, Romans 6:19b. Just as you used to offer yourselves as slave to impurity and increasing wickedness, so now offer yourselves as a slave to righteousness, leading to holiness and sanctification. Or leading to holiness or sanctification. Okay. Sabi po ni Paul in the book of Romans chapter 6 verse 19b, dati po tayo yung ating katawan ay inihahandog natin sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sa mga bagay na impure. Okay, na mga bagay na marumi, mga bagay na karumaldumal sa harapan ng Diyos. Dati tayo ay alipin noon. Pero ang sabi ni Pablo, ngayon, ihandog nyo na ang inyong buhay bilang alipin ng katwiran ng Diyos. As slave to righteousness, at ito po'y magdadala sa atin sa kabanalan, leading to sanctification or holiness. Okay? So, by yielding to God, yung pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos. Ano nga po ba yun? Ano po ba yung how are we sanctified? Papaano po tayo pinababanal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo? Sa pamamagitan ng pagdidisiplina or by chastisement, Hebrews 12:10 and 11. Number 4, sa pagsunod po natin sa Panginoon by yielding to God, Romans 6:19b. And number 5, by ourselves. Kailangan po, tulungan din natin ang ating sarili. Kasi ang Panginoon, gusto niya tayo magbago. Pero kung hindi po natin tutulungan ang ating sarili, at wala po tayong gagawin na parang nakaupo na lang po tayo, ay wala pong mangyayari. Kasi ang mangyayari po noon, sinusunod pa rin natin yung ating kagustuhan. 2 Corinthians 7:1. Ang sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all the defilement of flesh and spirit, perfecting holiness and the fear of God. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 7, verse 1. Ikalawang Korinto, babasahin ko po sa Bibliang Tagalog, 2 Corinthians, chapter 7 verse 1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alin po ba yung tinutukoy ni Pablo, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito? Yung po mga bagay na ipinangako ng Diyos ay sa verse 16, 17, 18 ng chapter 6 of 2 Corinthians. Dito po kasi sa 2 Corinthians chapter 6, ang sabi po rito, mamanahin siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y aking magiging anak. Ito po yung mga pangako ng Diyos. Kaya ang sabi ni Paul sa chapter 7 verse 1, pag tinignan po natin sa English, therefore, ang ginamit niya. Sabi po rito sa verse 1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Okay? Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves. Ang sabi ni Paul, let us clean ourselves. Alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos.
Sabi ni Paul, yan ang may mga pangako sa atin ang Panginoon. Sikapin natin na mamuhay ng may kabanalan at tayo ay hindi na ang sabi rito, alisin natin sa ating sarili ang lahat na nagpaparumi sa ating katawan. All that defile ourselves, all the defilement of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. In other words, tutulungan din po natin ang ating sarili na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kalooban po yun ng Diyos. Okay? Pero kung hindi rin po natin tutulungan ang ating sarili, ay wala pong mangyayari. Kailangan meron din po tayong, anong tawag doon, may participation po tayo. Kasi gusto po ng Diyos na maging maayos ang ating buhay, subalit kung ayaw po natin, ay wala pong magagawa na doon ng Panginoon kasi ayaw mo. Okay? How are we sanctified? By the Word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. And then, number 2, by the blood. Number 3, by chastisement. Okay. Number 4, by yielding to God. Number 5, by ourselves. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Okay po ba? Okay, what time is it now? Ang oras po ay 8:46. In other words, meron pa po tayong 14 minutes to go. Okay, so next time, another topic po ang ating pag-uusapan. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong magtanong sa aking messenger. Salamat po sa nanonood ng live. What is our topic for today? Sanctification. Okay, ano nga po ang sanctification? Ito po ay setting apart. Ang ibig sabihin po ng sanctification ay set apart. Inihiwalay o ibinukod. Tayo po ay ibinukod ng Diyos para sa Kanya upang tayo ay magamit niya para sa Kanyang kaluwalhatian at para sa Kanyang ministeryo. Okay, let us review. Ano nga po ba yung ating pinag-aralan? Sanctification. Okay, what is sanctification? Sanctification is to be set apart. Believers has been set apart for the Lord to use as He desires. Okay? Believers are set apart by God, for God, from sin and unto a holy life. And then, sanctification shows the fruit of a justified life. And then, the author of sanctification, we said that the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. How are we sanctified? We were sanctified. How are we sanctified? We were sanctified by the Word of God, by the blood, by chastisement, by yielding to God, and by yourself. Okay. 2 Corinthians, yung by yourself, 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Ang pagbabago po ng buhay ay may katulong po tayo. Kailangan we have to participate. Kasi once nabasa po natin at hindi naman po natin, we do not put it into action, ay wala rin po mangyayari. That's why sabi po ni Paul, work out your salvation. Hindi nangangahulugan na yung kaligtasan natin ay kailangan nating pagtrabahuhan. Hindi nangangahulugan ang ating kaligtasan ay dahil sa ating mabubuting gawa. Ang ibig sabihin ni Paul when he said, work out your salvation, did Paul say that? Yes. Paul said that, work out your salvation, ibig sabihin, yung kaligtasan natin ay ating ipamuhay. Kailangan, may bunga po yun, yung ating kaligtasan.
Ito po yung i-demonstrate po natin na talagang tayo po ay ligtas nga. Amen? Baka naman, ang tagal mo na sa Panginoon, you are not sure na ikaw pala ay ligtas. Ikaw ba ay ligtas? Ewan ko. Kailangan meron po tayong assurance of salvation sa ating puso, sa ating isip, at syempre we have to demonstrate it. Kailangan na ipakita po natin na tayo po ay ligtas. Amen? Okay. Palapakan po natin ang Panginoon. Good evening po. At gusto ko pong pasalamatan yung pong mga nanonood ng replay at yung pong nanonood ng mga nasa ibang bansa. Si Sister Josie from Japan. Hi, Jo. Si Sister Josie from Saudi Arabia. Sister Josie Amil. And then si Sister Lucid from Abu Dhabi. Hi, Sister Lucid. How are you today? Sister Rowena, Saudi Arabia. Sister Maricar, Saudi Arabia. Yung sa South Africa, si Brother... nasa South Africa, si Brother Mark. Okay. Yung pong sa Germany, sa Switzerland. Okay. And then, yung pong sa Washington, ayun pong mag-asawa. Nakalimutan ko na bang pangalan. Salamat po. Si Fe, saka si Rick. Hello, Fenric. How are you today? Ano na po bang oras niya? Nanonood po sila ng replay. And then, si Ate Lina, yung po, siya po ay distributor ng For Life. Hi, Ate Lina. Salamat sa iyong magagandang nakaka-encourage po yung message mo through Sister Rose. God bless you po. At sa mga taga Dasmariñas, Cavite, yung aming inaanak, si Brother Jerry and Gladys. How are you today? And then, ang Matarong family, si Ate Shoni. And then, si Brother Ikim. And sa kanyang wife na napakaganda. At sina Sister Jackie, Ocampo, at ang Arsenal family. Si Sister Janet. Okay, yung po mga taga Bicol, Naga City, Minalabak, Mabini, Ligmanan. Okay, how are you today? Kumusta po? Diyos maray na banggi sa Indogabos. Okay, God bless you po. Next time, our topic is ang ating pong pag-uusapan ay yung part pa rin po ng salvation. We will study the topic. What is our next topic? Our next topic is, I forget. Our next topic is, ang ating pong topic ay justification. Dapat po kasi sa Doctrine of Salvation, Regeneration, Justification, Adoption, Sanctification, Glorification, Faith, Repentance, Forgiveness. Those are the topic about the Doctrine of Salvation. Okay, may book po tayo. Sa ating library, we have Bible Doctrine 1. Sa library pong pag-aari ng MBI, pag-aari po ng ating organization. Okay? Good evening po. Kumusta po sa lahat ng mga pastor? At gusto ko pong batiin si Pastor Walter. Salamat po sa mga encouragement na pinapadala mo po sa akin araw-araw. God bless you po. At karamihan po dito sinishare ko po sa ibang kapatiran. Salamat, Pastor. Okay? And the Lord will extend His kingdom through you. God bless you po. More blessing from the Lord. Salamat po sa mga nakinig. Tayo po'y manalangin, Father God in heaven. Marami pong salamat o Diyos sa gabing ito, sa amin pong pinag-usapan. Salamat Panginoon sa katapatan mo. Salamat po o Diyos sa patuloy at patuloy mong paggabay sa amin. Salamat po sa aming mga kapitbahay. Pagpalain mo po silang lahat. Ingatan mo sila sa anumang sakit at karamdaman ay i-declare salvation upon their lives. Salamat po sa mga kapatiran dito po sa San Pedro, Laguna. Marami pong salamat.
At sa next Bible study po sa music team, na next Saturday, I pray na hindi po nila makalimutan yung oras ng kanilang Bible study. Salamat po, Panginoon, maging sa gawain sa linggo. Salamat po sa katagumpayan nito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good night po. God bless you all.